Tinaklaban nila ng putik ang aking pangalan at walang awang pinatay ang anghel sa aking sinapupunan. Habang duguang nakahandusay ako sa malamig na sahig, masayang nagdiriwang ang mga demonyong nakangiti sa ilalim ng mga aranya. Wala kang kwenta, pabigat ka lang sa pamilyang ito. Ang malupit na sumbat ng lalaking nangakong ako'y iibigin. Ngunit nagkakamali sila. Ang abong tinapakan nila ay magiging nagbabagang apoy na lalamon sa kanilang kasakiman. Handa na ba silang tupukin ang sarili nilang kasinungalingan? Panurin ninyo kung paano winalanghiya ng babaeng ito ang sagradong pangalan ng mga Ariola. Isang linta na nilustay ang pondo ng kumpanya para magpakasarap sa ibang lalaki. Nakatayo si Soledad sa gitna ng entablado. Mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga nanginginig na daliri sa isang maliit na pelus na kahon. Sa loob nito ay ang larawan ng isang ultrasound, ang bungang pinangarap niya sa loob ng 6 na taon. Handa na sana siyang ibalita ang pagdating ng kanilang panganay sa kalagitnaan ng ika-40 anibersaryo ng kumpanya. Tila nawala ng hangin ang kanyang mga baga. Nanigas ang kanyang mga binti habang lumalaki ang mga imahe sa higanteng screen sa kanyang likuran. Isang peking video ng isang babaeng kamukha niya na pumapasok sa isang hotel kasama ang isa sa mga board of directors. Ang paboritong pabango ng kanyang asawa na kanina lamang ay nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob, na yon ay nakakasuka na. Wala siyang marinig kundi ang matining na ugong sa kanyang mga tainga, tinatakpan ng mga bulungan at mapanghusgang mga mata ng daan-daang bisita. Paano naging patalim ang mga kamay na akala ko ay aakap sa akin? Lumapit si Doña Remedios. Ang kanyang mga hakbang ay banayad, ngunit may bigat ng isang berdugo. Suot na matanda ang kanyang paboritong kwintas na perlas at ang isang mukhang puno ng peking awa. Huwag ka nang magkaila, Soledad, wika ni Remedios gamit ang mikropono. Tinitiyak na bawat bisita ay makakarinig sa kanyang mga salitang binalot ng pagkukunyari. Ginawa mo ito para pagtakpan ang pagnanakaw mo sa pondo ng mga biktima ng bagyo. You drag this family's honor through the mud. Tanggapin mo ang kasalanan mo ngayon din. At baka sakaling kaawaan pa kita para sa kapakanan ng pamilyang ito. Tinitigan ni Soledad ang ginang. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang isumbat na lihim niyang ibinenta ang kaisa-isang lupang pamana ng kanyang yumaong ama para paswelduhin ang mahigit 800 manggagawang tinakasan ng mismo mga Ariola. Gusto niyang sabihin na alam niya ang mga pekeng kontratang pinirmahan ni Remedios. Ngunit tuyo ang kanyang lalamunan. Ang bawat paglunok ay parang paglunok ng bubog. Lumingon siya kay Ignacio. Ang lalaking nangako sa harap ng altar na poprotektahan siya sa hirap at ginhawa. Ngunit nakatayo lamang ito sa isang gilid, amoy alak, ang mga mata ay umiiwas. Ignacio, pabulong na tawag ni Soledad, isang huling pag-asa na baka sakaling ipagtanggol siya ng ama ng bata sa kanyang sinapupunan. Mabilis na lumapit si Ignacio at padarag na inagaw ang mikropono mula sa kanyang ina. Ang mukha nito ay namumula sa galit at kalasingan. Pinipilit itago ang sariling kaduwagan sa likod ng malakas na boses. Hindi akin ang batang yan! Dumi ka ng pamilya namin! Sigaw ni Ignacio. Ang mga salita ay tumama sa mukha ni Soledad na parang isang sampal na nag-iwan ng nagbabagang hapdi. I trusted you. Tapos binaboy mo ako ng ganito sa harap ng maraming tao? Umiling si Soledad. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo, ngunit pinigilan niya. Iniangat niya ang maliit na kahon ng pelus. Nais ipamuka rito ang patunay ng kanilang bunga. Ngunit sa paningin ng lasing na si Ignacio, ang kahong yon ay isa pang ebidensya na nais siyang ipahiya. Padabog nitong inabot ang kamay ni Soledad upang agawin ito. Akin na yan! Sigaw ng lalaki. Nagpumiglas si Soledad. Ibinawi niya ang kanyang braso. Mahigpit na niyayakap ang kahon sa kanyang dibdib. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-aagawan, buong lakas siyang itinulak ni Ignacio. Tila bumagal ang ikot ng mundo.
Sa kanyang pagbagsak, hindi iniharang ni Soledad ang kanyang mga kamay upang saluhin ang bigat ng kanyang katawan. Sa halip, kusa nitong niyakap ang kanyang sinapupunan. Ibinabalot ang sarili upang protektahan ang musmos na walang kamalay-malay. Ang malamig at matigas na marmol ng entablado ay sumalubong sa kanyang likuran. Isang nakakapasong sakit ang gumuhit mula sa kanyang puson, patungo sa kanyang buong pagkatao. Namuo ang isang mainit na likido, unti-unting gumagapang at nag-iwan ng madilim na mansa sa kanyang puting bistida. Ang musika ng orkestra ay patuloy na tumutugtog ng isang masayang waltz, isang malupit na sayaw na sumasabay sa pag-agos ng kanyang dugo sa sahig. Sa pamamagitan ng kanyang nanlalabong paningin, nakita niya ang sapatos ni Doña Remedios na humakbang palapit. Nakangiti ang matanda, isang munting pag-angat ng gilid ng labi na puno ng kasamaan, bago ito mabilis na tumalikod at tinakpan ng bibig upang magpanggap na sumisigaw sa gulat. Unti-unting nagdilim ang paningin ni Soledad. Ang huling naramdaman niya ay ang pagkawala ng kislap ng buhay sa kanyang sinapupunan. Isang puwang na hindi na kailanman mapupunan ng kahit anong salita ng paghingi ng tawad. Ang amoy ng mamahaling alak at pabango ay napalitan ng pamilyar. Malamig na amoy ng asero at gamot. Isang matalim na liwanag ang tumagos sa kanyang nakapikit na mga mata. Wala siyang maramdaman, kundi ang panging inig ng sariling laman. Sa di kalayuan, isang mahaba at walang patid na ugong mula sa makina ang umalingaw-ungaw sa buong kwarto. Umiling ang doktor at nagbaba ng tingin, inaalis ang guwantes sa kanyang mga kamay. Ang patuloy na ugong ng makina ay unti-unting naging isang mabaga na pag-ikot ng mga kamay ng orasan, nagbibilang sa mga segundong wala ng buhay. Pumukas ang mga mata ni Soledad sa isang nakakapasong kaputian ng kisame. Ramdam niya ang matinding lamig ng silid na tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Dahan-dahan, tila may sariling pag-iisip ang kanyang nanginginig na kamay, ibinaba niya ito sa kanyang tiyan. Wala na ang umbok. Wala na ang munting bukol na araw-araw niyang kinakausap at hinihimas bago matulog. Flat at walang buhay ang kanyang sinapupunan. Walang paos na hagulgol ang lumabas sa kanyang bibig. Ngunit mabilis niyang idiniin ang kanyang mukha sa unan. Kinagat niya ang puting tela ng buong lakas, ibinabaon ang sariling mga nipin hanggang sa malasahan niya ang kalawangin at maalat na dugo mula sa kanyang pumutok na labi. Ang kirot sa kanyang ibabang tiyan ay walang sinabi sa pagkadurog ng kanyang kaluluwa. Bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Remedios, diretso ang tindig at walang anumang bahid ng pag-aalala sa matapobreng mukha. Walang pasabing inihagis ng matanda ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng kumot ni Soledad. "Pirmahan mo ang annulment papers na yan, Soledad," utos ng ginang. Ang boses ay matalim at puno ng pag-uyam. Ang pagkawala ng bata ay parusa ng Diyos sa mga makasalanan tulad mo. Isang biyaya na rin na himatutuloy ang pagpasa ng aming malinis na dugo sa isang magnanakaw. Huwag mo nang hintayin kaladkarin, Paketa, palabas ng buhay ng anak ko. Tinitigan lamang siya ni Soledad. Ang mga mata ay tuyo at kasing lamig ng yelo. Ang mga salitang yon ay parang mga asidong ibinuhos sa kanyang sariwang sugat. Ngunit hindi niya binigyan ng kasiyahan ng matanda na makita siyang umiyak. Ilang sandali pa, pumasok si Ignacio. May dalang isang malaking palumpon ng mga pulang rosas ang lalaki, isang kulay na labis na nanunuya sa putlang anyo ni Soledad. Basag ang boses nito. Ang mga mata ay namumula na, parang isang batang inosenteng nagmamakaawa. "Babe, I'm so sorry. Hindi ko sinasadya. Maniwala ka." Pag-iyak ni Ignacio habang lumalapit sa gilid ng kama. Susubukan sana nitong hawakan ng mga daliri ni Soledad, ngunit mabilis na inilayo ng babae ang kanyang kamay. Humagulgol ang lalaki, pilit na pinagmumukhang siya ang biktima ng pagkakataon. "Pero intindihin mo naman ako, babe. Kung hindi ka lang sana naglihim sa akin,
Kung hindi ka nagnakaw at gumawa ng kalokohan sa kumpanya, hindi sana kita na itulak. Nagdilim lang ang paningin ko dahil sa matinding sakit na ginawa mo sa pamilya namin. Sa halip na sumigaw, dahan-dahang inilabas ni Soledad mula sa ilalim ng kanyang unan ang isang maliit na sando ng sanggol. Isa itong niniting na damit na kulay dilaw. Hindi pa tapos ang mga laylayan, ngunit bakas ang matinding pagmamahal sa bawat pagkakabuhol ng hibla. "Lumabas ka!" Mahinang utos ni Soledad. Ang boses ay walang anumang emosyon, kasing patay ng hangin na kapaligid sa kanila. "Babe, let's fix this. Kakausapin ko si Mama." "Lumabas ka, Ignacio, bago ko kalimutan na minsan kitang minahal." Bago pa man makapagsalita muli ang lalaking, naging dahilan ng kanyang pagkawasa. 2 pulis ang tahimik na pumasok sa silid. Isa sa kanila ang seryosong nakatingin sa isang opisyal na papel. "Kayo po ba si Mrs. Soledad Ariola? May warrant of arrest po kayo para sa kasong qualified theft at falsification of public documents patungkol sa pondo ng mga biktima ng bagyo na pagmamay-ari ng kumpanya." Nanlamig ang batok ni Soledad. Mabilis niyang napagtanto ang nangyayari. Ang kanyang mga maingat na inayos na audit files ay pinalitan. May ibang tao na gumamit ng kanyang pagkakakilanlan para ipasa ang mga peking papeles ng pagpapalabas ng pondo papunta sa mga ghost contractors. Ngunit sino ang nagawang manipulahin ang sistema at kopyahin ang kanyang pirma ng ganoon kaperpekto para lokohin ang kapulisan? Sino ang taong tumulong kay Remedios mula sa loob? Ibinaling ni Soledad ang kanyang paningin sa labas ng bintana kung saan nag-uumpisa ng bumagsak ang malakas na bagyo. Gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri, maingat niyang inayos ang isang hibla ng sinulid na nagkamali ng pagkakahabi sa maliit na dilaw na damit na para bang nandyan pa ang kanyang munting anghel upang suotin yon. Ang bawat bana, iyad na haplos niya sa malambot na sinulid ay isinusumpa sa kanyang isipan ng isang pangakong hindi mababali. Pagbabayaran nila ang bawat patak ng dugo ng kanyang anak. Binasag ng pumasok na doktor ang mabigat na katahimikan ng kwarto. May bitbit na panibagong pasanin sa kanyang mukha. "I'm sorry, Mrs., pero kailangan niyo na pong asikasuhin ang inyong paglabas ngayon din." Paumanhin ng doktor na hindi makatingin ng diretso sa kanya. "Na-freeze po ang lahat ng inyong personal bank accounts dahil sa utos ng korte at kinansela na rin po ng pamilya Ariola ang inyong health insurance. Wala na pong sasagot sa inyong pananatili rito." Pinatmastan ni Soledad ang madilim at nagnangalit na kalangitan sa labas. Ang tuloy-tuloy na paghampas ng ulan sa salamin ay naghihintay sa kanya sa labas ng nag-iisang tuyong lugar na natitira sa kanyang gumuho at wasak na mundo. Ang walang awang pagbuhos ng ulan ay bumalot sa madilim na kanto kung saan naghihintay si Soledad. Yakap-yakap ang sarili habang tumatagos ang lamig sa kanyang manipis na damit ospital. Lumitaw mula sa anino ng kalsada ang naming-inig na figura ng kanyang pinsang si Teresa. Wala itong dalang payong. Bago pa man makahakbang si Soledad, bumagsak ang kanyang pinsan sa maputik na semento at tuluyang lumuhod sa kanyang harapan. "Ate Sol, patawarin mo ako. Patawarin mo ako, parang awa mo na," hagulgol ni Teresa. Ang mga luha ay sumasabay sa patak ng ulan sa kanyang mukha. Nanginginig nitong inabot ang dulo ng damit ni Soledad. "Wala na sa akin ang backup hard drive. Kinuha na nila. Ibinigay ko na kay Doña Remedios." Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Soledad. Ang huling sandata niya para patunayan ang kanyang inosensya ay nawala na. Ang pinsang itinuring niyang kapatid ang mismong nagbaon sa kanya sa hukay. "Bakit, Teresa?" Halos pabulong na tanong ni Soledad. Ang boses ay nababasag, ngunit walang bakas ng panunumbat. "Kailangan ni Bunso ng operasyon sa puso sa lalong madaling panahon." Pag-iyak ni Teresa, nakadukdok ang sa putikan. "Nanghako ang senyora na babayaran niya lahat ng gastusin sa ospital kung ibibigay kong ebidensya.
At kung tetestigo akong ikaw ang nag-utos sa akin na dayain ang mga papeles, wala akong choice, Ate Sol. Mamatay ang anak ko. Gustosa nang sumigaw ni Soledad. Gusto niyang magalit at sabihing nasira na ang kanyang buhay. Ngunit nang makita niya ang pighati ng isang inang gagawin ang lahat kahit ibenta ang sariling kaluluwa para sa hininga ng anak, napalitan ng pait at matinding awa ang kanyang galit. Nauunawaan niya ang halaga ng buhay ng isang anak, lalo pat katatapos lang nitong manakaw sa kanyang sariling sinapupunan. Hindi niya masikmurang sisihin si Teresa. Ang tunay na demonyo ay ang matandang gumamit sa sakit ng isang inosenteng bata para iligtas ang sariling kayamanan. Kasabay ng pagalis ni Teresa na baon ng labis na konsensya, biglang umilaw ang screen ng cellphone ni Soledad. Isang sikat na social media live video ang kusang nag-play mula sa kanyang notifications. Bumulaga ang mukha ng kanilang kapitbahay na si Aling Cora, nakatayo sa labas ng malaking tarangkahan ng mansyon ng mga Ariola. Mga kababayan, tingnan ninyo ang tunay na mukha ng ahas na binihisan, matinis at galit na sigaw ni Aling Cora sa kanyang video. Pinalamon na nga ng mga Ariola, ninakawan pa ang pondong para sana sa inyong mga manggagawa. Walang utang na loob na asawa. Ginamit ang pera ng pamilya at ng pabrika para magpakasarap sa kanyang kalaguyo sa hotel. Huwag ninyong kaawaan ang babaeng yan. Sa di kalayuan, ilang mga manggagawa mula sa panggabing shift ng pabrika ang nakapansin kay Soledad. Ang mga taong isinakripisyo niya ang lupain ng kanyang yumaong ama para lamang hindi mawala ng sahod, na yon ay puno ng galit at pandidiri na nakatingin sa kanya. Naniwala sila sa kasinungalingan. Isang kamay ang dumampot ng putik at walang awang inihagis ito sa kanya. Sumunod ang mga bulok na gulay at kamatis na tumama sa kanyang pisingi. Ang pulang katas nito ay umagos pababa sa kanyang namumutlang mukha na tila mga dugong luha. Hinamak siya. Dinuraan na masasakit na salita, habang siya ay nanatiling nakatayo, tinatanggap ang lahat ng parusa para sa kasalan ng hindi niya ginawa. Sa kalagitnaan ng pananakit ng madla, nahulog ang kanyang lumang pitaka at walang pakundangang tinapakan ng mga nagngangalit na sapatos. Nang unti-unting lumayo ang mga tao dahil sa paglakas ng bagyo, dahan-dahang lumuhod si Soledad sa gitna ng kalsada. Hindi niya ininda ang dumi, ang lamig at ang mga sugat. Nanginginig ang kanyang mga dugo ang daliri nang damputin niya ang natatanging laman ng pitaka na nais niyang isalba, ang nayupi, napunit at nadumihang larawan ng kanyang ultrasound. Ipinahid niya ang larawan sa kanyang dibdib. Nais ibalik ang nawalang init ng kanyang anak kahit sa pamamagitan lamang ng isang gusot na papel. Ang matalim na liwanag ng isang sasakyan ay humati sa dilim ng kalsada. Isang luma at kinakalawang na kotse ang mabilis na huminto sa kanyang harapan. Ang mga gulong nito ay lumika na malakas na alon ng tubig. Bumukas ang pinto at iniluwa nito si Pilar. "Sumakay ka na kung gusto mo pang huminga bukas." Malamig na utos ng babae, hindi malang nag-alok ng payong. Walang pag-aalinlangang pumasok si Soledad sa sasakyan. Habang umaandar sila palayo sa mapait na kalsadang yon, nahagip ng kanyang paningin ang mga mata ni Pilar sa rearview mirror. Wala itong bakas ng awa o pakikisimpatya. May isang malalim, matalim at nagkukwentang tingin doon na tila ba kinikilatis ang kanyang halaga. Isang katanungan ang nabuo sa isip ni Soledad. Bakit siya ililigtas ng isang taong kilala niya lamang bilang isang ordinaryong empleyada? Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang lumang bodega na yari sa kahoy at balot ng kadiliman. Walang anumang ilaw sa labas maliban sa isang aandap-andap na poste. Bumaba si Pilar at nilingon ng basang-basang si Soledad na yakap ang sarili. Maligayang pagdating sa impyerno ng mga babaeng itinapon, Soledad. Mula sa loob na madilim na gusali, ang mabigat na paghampas ng kahoy na bahagi ng isang sinaunang habihan ay umalingaw sa gitna ng katahimikan, tila nagbabadya ng isang malupit na pagsubok.
Iginisa ni Pilar ang pinto ng lumang bodega, naglalabas ng amoy ng lumang kahoy at basang sinulid. Itinuro niya ang isang maliit na papag sa pinakasulok ng malawak na silid na puno ng mga tradisyonal na habihan. Diyan ka matutulog? Walang ka-emo-emosyong utos ni Pilar. Hindi man lang tiningnan ang basang-basang kalagayan ni Soledad. Walang magsisilbi sa'yo rito. Lahat ng mga babaeng nakikita mo, tumakas mula sa mga asawang nananakit o mga inang nag-iisa sa buhay na pinagkaitan ng lipunan. Kung gusto mong kumain, matuto kang maghabi bukas. Sa paglipas ng gabi at pagsikat ng araw, natagpuan ni Soledad ang sarili sa harap ng isang malaking gawaan ng hablon. Ang kanyang mga kamay na sanay sa paghawak ng mga mamahaling pluma at pag-inspeksyon ng mga papeles ng kumpanya ay nangangapa sa matitigas na hibla ng sinulid. Sa kanyang pagtatangkang hilahin ang isang hibla, mabilis na humiwa ang matalim na dulo nito sa kanyang hintuturo. Isang patak ng mainit na dugo ang bumagsak at mantsahan ng dalisay na puting sinulid. Ang munting hapdi na yon sa kanyang balat ang tuluyang nagpabagsak sa pader ng kanyang pagpipigil. Walang tunog na lumabas sa kanyang mga labi, ngunit ang kanyang mga balikat ay marahas na nanginig habang ang masaganang luha ay nagunahang pumatak sa kanyang kandungan. Umiiyak siya hindi dahil sa sugat, kundi dahil sa kawalan ng kakayahang ipagtanggol ang sarili kahit sa isang simpleng sinulid. Isang magaspang at kulubot na kamay ang dahan-dahang dumampi sa kanyang pisngi. Kinapa nito ang kanyang mga luha at marahang pinunasan. Pagtingin niya, isang matandang babae na may parehong puting mata ang nakangiti sa kanya. Si Nanay Rosa, isang bulag na manghahabi. Ang mga luhang hindi tumutulo ang siyang lumulunod sa puso, anak. Malumanay na wika ni Nanay Rosa. Ang boses ay nagtataglay ng init ng isang tunay na ina. Hinawakan ng matanda ang sugatang kamay ni Soledad at inakay siya patungo sa mahabang mesa kung saan kumakain ang ibang mga babae. Walang nagtanong kung bakit siya naroon. Walang nag-usisa kung totoo ba ang mga balitang kumakalat sa labas. Tahimik lamang na inusog ng isang babaeng may pasa sa mata ang sarili nitong baso ng tubig palapit kay Soledad. Sa gitna ng hapag, kinuha ni Nanay Rosa ang isang piraso ng tuyong isda. Maingat nitong pinaghiwalay ang laman gamit ang mga daliri. Itinabi ng matanda ang matinik at walang labang bahagi ng buntot para sa kanyang sarili, habang ang pinakamalaking himay ng laman ay inilagay nito sa ibabaw ng umuusok na kanin ni Soledad. Pinatmasdan ni Soledad ang munting piraso ng isda. Sa loob ng malapalasyong mansyon ng mga Ariola, pinakain siya ng pinakamasasarap na pagkain, nuit palaging may kasamang panunumbat. Dito, sa gitna ng kahirapan at mga babaeng itinakwil ng mundo, natagpuan niya ang totoong kahulugan ng pamilya. Tiningnan niya ang mga makukulay na sinulid ng hablon na nakasabit sa dingding. Isang ideya ang nagsimulang tumubo sa kanyang isipan. Ang pagsamain ang matibay na hablon at ang masela na pagbuburda ng pinya upang lumika ng mga disenyo na walang katulad. Habang naglilinis ng mga lumang kahon pagkatapos kumain, may nahulog na isang gusot na papel sa paanan ni Soledad. Pinulot niya ito at pinagmasdan. Isa itong lumang resibo na malaking halaga ng donyasyon. Ang nakakapagtaka, malinaw na nakatatak sa ibaba nito ang opisyal na selyo ng Ariola Group of Companies. Bakit nagpapadala ng pera ang mapang-aping kumpanya sa isang tagong kooperatiba ng mga babaeng biktima ng pang-aabuso? Bago pa man siya makabuo ng konklusyon, nahagip ng kanyang paningin si Pilar sa dulo ng pasilyo. Pumasok ito sa isang maliit na kwarto ng imbakan. Ang mabigat na pagpihit ng susi mula sa loob ay nagbigay hudyat na ayaw nitong maabala. Mula sa isang maliit na siwang sa pader ng lumang kahoy, nakita ni Soledad na maingat na inilabas ni Pilar ang isang makapal na libro mula sa ilalim ng mga patong-patong na tela. Nakasulat sa pabalat nito ang mga salitang nagpatigil sa paghinga ni Soledad.
Nakaukit dun ang mga salitang lihim na pondo ni Remedios. Ang kulay ng tinta ay tila ba sariwa at kasing pula ng dugo. Habang nililinis ni Soledad ang pinakasulok ng maalikabok na bodega, nahagip ng kanyang walis ang isang lumang kahon na nakatago sa ilalim ng mga inabandoneng sinulid. May kung anong nagtulak sa kanyang buksan ito. Bumulaga sa kanya ang ilang sunob na pahina ng isang ledger at isang nakatuping papel na naninilaw na sa luma. Nang buklatin niya ang papel, tumambad ang isang medical report patungkol sa pagsusuri ng dugo. Malinaw na nakaprint ang pangalan ni Doña Remedios at sa ibaba nito ay ang pangalan ni Pilar. Ang resulta ay nagpapatunay na mag-ina sila. Isang malamig na hangin nagmumula sa kanyang isipan ang nagbigay linaw sa lahat. Anak sa labas si Pilar, hindi siya iniligtas at dinala rito dahil sa simpleng awa. Dinala siya rito upang maging pambala sa kanyon, isang kasangkapang gagamitin ni Pilar upang pabagsakin ang imperyo ng mga Ariola at bawiin ang pamanang ipinagkait sa kanya. Nakaramdam ng munting kirot si Soledad, isang hininga ng panghihinayang sa akalang nakatagpo siya ng tunay na kaibigan. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang kalmadong pagtanggap. Sa digmaang ito, natutunan na niyang walang taong ganap na inosente at lahat ay may sariling laban. Kinahapunan, sinadya ni Pilar na iwanang nakabukas ang makapal na libro ng lihim na pondo sa ibabaw ng mesa. Nakatayo lamang ang babae sa lilim ng pintuan, pinagmamasdan ang bawat reaksyon ni Soledad. Hinihintay nitong sumabog sa galit ang dating asawa ng tagapagmana kapag nakita nito ang pangalan ni Pilar Santillan sa lista ng mga patagong tumanggap ng maruming pera ni Remedios. Nakita ni Soledad ang pangalan. Nakita rin niya ang isang misteryosong serye ng mga numero at letra sa pinakadulo ng pahina. CS0914. Tahimik niya itong itinanim sa kanyang memory bilang isang mahalagang piraso ng palaisipan. Sa halip na mag-iskandalo, manumbat at maghanap ng sagot, kalmadong isinara ni Soledad ang libro. Lumapit siya kay Pilar na noon ay nanigas at naghihintay ng malakas na komprontasyon. Inabot ni Soledad ang isang malinis at nakatuping damit. Tinahi ko ang punit sa laylayan ng paborito mong damit. Mahinahong wika ni Soledad, walang bakas ng galit o panghuhusga sa kanyang mga mata. Sayang naman kasi kung itatapon mo na lang dahil lang sa isang bahaging nasira. Tiningnan ni Pilar ang damit. Ang malaking punit na matagal na niyang hinahayaan at pilit itinatago ay natatakpan na ngayon ng isang maingat at magandang burda ng isang maliit na bulaklak. Walang salitang lumabas sa bibig ni Pilar habang tinititigan niya ang munting sining na iyon. Naramdaman niya ang init ng panunumbat ng sariling konsensya, isang simbolo ng tahimik na pagpapatawad ng babaeng pinlano niyang gamitin para sa pansariling paghihigante. Malayo sa amoy ng lumang kahoy ng habihan, ang halimuyak ng mamahaling tsa ay pumuno sa malawak na salas ng mansyon ng mga Ariola. Nakangiti si Doña Remedios habang pinagmamasdan ang pagtaas ng mga numero sa stock market gamit ang kanyang tablet. The market is recovering perfectly. Nakangiting bulong ng senyora sa sarili, humihigop ng mainit na inumin. Ang pagpapaalis niya kay Soledad at ang pagpapasarito ng lahat ng kasalanan ay isang matagumpay na sakripisyo upang mapanatiling malinis ang pangalan ng kumpanya. Wala na siyang dapat ikabahala. Sa paningin ng batas at ng lipunan, isa siyang bayaning inana, nilinis ang dungis ng kanyang pamilya. Ngunit sa kabilang bahagi ng madilim na syudad, isang walang pangalang motorsiklo ang huminto sa tapat ng bahay ni Aling Cora. Isang makapal na brown envelope ang inihulog sa kanyang mailbox bago mabilis na humarurot palayo ang sasakyan. Nang buksan yon ng ginang, tumambad ang isang malinaw na litrato ni Soledad na nakaupo at naghahabi sa loob ng isang tagong kooperatiba. Isang matalim na ngiti ang namuo sa labi ni Aling Cora. Handa na siyang wasakin muli ang babaeng kinasusuklaman ng bayan.
Ang asul na liwanag mula sa screen ng kanyang cellphone ay tumanglaw sa kanyang matapubring muka sa gitna ng kadiliman. Ang magaspang na sinulid ng hablon at ang pinunghibla ng pina ay tila dalawang magkaibang mundo. Ngunit sa ilalim ng mga sugatang daliri ni Soledad, naging isa itong obra maestra. Gabi-gabi, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang lumang bombilya, pinagsama niya ang tibay ng Iloilo at ang kasalanan ng Aklan upang lumikha ng mga sining sa anyo ng mga mamahaling bag. Ibinuhos niya rito ang lahat ng kanyang pighati. Tahimik na inililipat ang bigat ng kanyang dibdib sa bawat pagtusok ng karayong. Hindi naglaon, ang mga obrang ito na ibinibenta nila online ng walang pangalan ay naging usap-usapan sa mga matataas na uri ng lipunan. Sa unang pagkakataon, ang mga babae sa kooperatiba ay nakatanggap ng perang higit pa sa barya. Nanginginig ang mga kamay ni Mylene, isang inang ilang taong nakulong sa pambubugbog ng asawa habang inilalabas nito ang isang murang pulang lipstick mula sa kanyang bulsa. Maingat niya itong ipinahid sa kanyang mga labi, at nang humarap siya sa basag na salamin ng bodega, isang pamilyar, ngunit matagal nang nawalang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Nahanap muli ni Mylene ang sarili nitong ganda, isang bagay na pilit binura ng dahas. Mula sa isang madilim na sulok, pinagmasdan ni Pilar ang lahat ng ito. Ang kanyang dibdib ay nanikip sa matinding panunumbat ng konsensya. Binalak niyang gawing pambala sa kanyon si Soledad. Ngunit heto ang babaeng minsan nang nawala ng lahat, ginagamit ang sariling mga basag na piraso upang buwiin ang ibang tao. Hindi ka pa napapagod, Soledad? Mahinang tanong ni Pilar. Bakas ang pagkamangha at kalituhan sa kanyang tinig. You're building a sanctuary out of scraps. Tumutulong ka sa kanila kahit ikaw mismo wasak na wasak pa. Hindi nag-angat ng tingin si Soledad mula sa kanyang tinatahi. Mas madaling buuin ang sarili kapag may tinutulungan kang iba, Pilar. Ang mga sinulid na ito, the more they get tangled and pulled, the stronger the fabric becomes. Tayo ang mga sinulid na yon. Habang unti-unting nakakabangon ang mga kababaihan sa kooperatiba, isang ina naman ang unti-unting nilalamon ng kawalan ng pag-asa sa kabilang bahagi ng syudad. Sa loob ng malamig na silid ng ospital, nakatingin si Teresa sa ritmo ng pagtaas at pagbaba ng dibdib ng kanyang maliit na anak na nakakabit sa oxygen machine. Nagliwanag ang screen ng kanyang telepo o kasabay ng malakas na panginginig nito sa kanyang palad. Ang pangalan ni Doña Remedios ay tila isang sumpa na nakaukit sa screen. Senyora, nagmamakaawa po ako. Kailangan na po ni Bunso ng operasyon bukas. Umiiyak na pakiusap ni Teresa, halos lumuhod sa malamig na sahig ng ospital. Walang lebre sa mundong ito, Teresa. Sagot ng malamig at malupit na boses ng matanda sa kabilang linya. I stopped the hospital funds. Hanapin mo kung saan nagtatago ang magaling kong manugang at ibigay mo sa akin ang eksaktong address ng lungga niya. Gawin mo yan o bukas na bukas, ipapatanggal ko ang suporta ng anak mo. Nabitawan ni Teresa ang telepono. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay tila naging mga yelong sumakal sa kanyang lalamunan. Isa siyang ina at para sa kanyang anak, handa siyang maging demonyo. Pagsapit ng madaling araw, nang tulog na ang lahat sa bodega, binuksan ni Soledad ang kanyang laptop. Gamit ang perang kinita mula sa mga bag, nagbayad siya ng isang malaking halaga sa isang anonymous hacker mula sa dark web. Ang misyon nito ay isa lamang: sundan ang bakas ng misteryosong code na CS0914 mula sa lihim na libro ni Remedios. Ilang sandali pa, isang mensahe ang lumitaw sa kanyang screen. Ang mga ninakaw na pondo para sa mga biktima ng bagyo ay dumaan sa 2 dosenang peking accounts bago tuluyang ibinuhos sa isang malaking proyekto, ang Ariola Prime Ports, ang bagong pantalan na ipinapatayo mismo ng kanyang asawang si Ignacio. Ginamit nila ang dugo at luha ng mga nasalanta upang magtayo ng sarili nilang imperyo. Mariing na isara ni Soledad ang kanyang laptop
Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang tahimik na kapasyahan. May isa pa tayong problema, wika ni Pilar. Nang sumunod na umaga, inilalapag ang isang listahan ng mga order. May isang VIP client na patuloy na bumibili ng pinakamamahaling bags natin. But the drop-off location is highly suspicious. Laging sa isang abandonadong lote sa labas ng syudad, ipinapahatid ang mga gamit. Hindi na nagawang pag-isipan ni Soledad ang tungkol sa misteryo sung mamimili dahil sa matinding pag-aalala sa susunod niyang hakbang. Walang kamalay-malay na ang kanyang mga likha ay nakarating na sa mismong mundong tinakasan niya. Sa isang marangyang pagtitipon sa isang 5-star hotel, nakatayo si Ignacio, may hawak na kopita ng alak at nakikipag-usap sa mga maimpluwensyang negosyante. Sa kalagitnaan ng kanyang pagtawa, nahagip ng kanyang paningin ang isang ginang mula sa mataas na lipunan na may hawak na isang eleganteng bag. Nanlaki ang mga mata ng lalaki. Ang disenyo ng burda sa telang pinya, isang masalimuot na pattern ng sampagwita na nakapulupot sa mga dahon, ay iisang tao lamang ang nakakagawa. Ito ang eksaktong burda na palaging tinatahi ni Soledad sa mga paborito niyang panyo nung sila ay magkasama pa. Dahan-dahang ibinaba ni Ignacio ang kanyang baso. Isang madilim at ganid na kislap ang dumaan sa kanyang mga mata habang tinititigan ng mamahaling sining. Soledad? Ang boses na iyon ay sapat na upang patayuin ang mga balahibo sa batok ni Soledad. Pamilyar. Mapang-angkin. Lumingon siya at nakita si Ignacio na nakasandal sa isang mamahaling sasakyan, hinaharangan ng makipot na eskinita patungo sa bodega ng hablon. Mabilis na naglakad palapit ang lalaki, suot ang isang mamahaling suit na tila nanunuya sa abang kalagayan ng kanyang asawa. "Ano kailangan mo rito?" Malamig na tanong ni Soledad, pilit itinatago ang panginginig ng kanyang mga tuhod. "Nais ko lang ayusin ang pamilya natin, babe. Bumalik ka na." Pakiusap ni Ignacio. Ang boses ay malambot at puno ng pagkukunyae. Hinawakan nito ang braso ni Soledad. "Bibigyan kita ng bagong bahay. Malayo kay mama. Malayo sa lahat ng gulo. We can start over, babe. Gagawa ulit tayo ng panibagong baby. Ipapangako ko, hindi na tayo mag-aaway." Isang matinding alon ng pagkasuka ang umakyat sa lalamunan ni Soledad. Ang pagbanggit nito sa salitang baby ay parang pagtarak ng patalim sa kanyang sariwang sugat. Paano nito nagagawang gamitin ang nawala nilang anak bilang isang pain? Ngunit sa halip na sumigaw at sampalin ang lalaki, pinili ni Soledad na gamitin ang sariling sandata. Kinagat niya ang loob ng kanyang pisingi hanggang sa manubig ang kanyang mga mata. Yumuko siya, hinayaan ang mga luha na bumagsak at gumanap bilang isang mahina at kaawa-awang asawa na uhaw sa pagmamahal. "Natatakot ako, Ignacio," humihikping wika ni Soledad, mahinang napakapit sa laylayan ng damit ng asawa. "Pinalayas niyo ako. Paano pa kita mapagkakatiwalaan?" Nakita ni Soledad ang pag-ilap ng kayabangan sa mga mata ng lalaki. Akala nito'y nanalo na siya. "Kakausapin kita ng maayos. Magkita tayo sa lumang simbahan dun sa pinagkasalan natin mamayang hapon. Walang makakakita sa atin dun." Pagpapatuloy ni Soledad, ang tinig ay puno ng peking pag-asa. Tumango si Ignacio, kumpiyansang nakuha na muli ang asawang itinapon. Kinahapunan, sa loob ng malamig at tahimik na lumang simbahan, maagang dumating si Soledad. Ang mga estatwa ng mga santo ay nakatingin mula sa itaas, tila mga saksi sa kasinungalingang malapit na mangyari. Kinapa niya ang loob ng kanyang bag at pinindot ang maliit na botones ng voice recorder. Ilang sandali pa, tumating si Ignacio, may dalang mga dokumento. "Babe, kailangan ko lang ng pirma mo rito para maibenta natin ang lumang pantalan na nakapangalan sa papa mo." Malambing na wika ng lalaki, inilalapag ang papel sa upuan ng simbahan. "Para ito sa kinabukasan natin. Kapag nakuha natin ang pera, aalis na tayo." Umiling si Soledad, nagkukunwaring nag-aalangan. "Paano ko maniniwala sa'yo?
Alam ng buong mundo na magnanakaw ako. Alam ng mama mo na may kalaguyo ako sa video. Dahil sa matinding pagmamadali na makuha ang pirma, at sa sobrang kumpiyansa na hawak niya ang isip ng asawa, tuluyang nahulog si Ignacio sa patibong. Si mama ang nagbayad sa mga lalaki sa video, hindi ikaw ang may kasalanan. Pag-amin ni Ignacio, ibinubulong ang mga salita upang pakalmahin si Soledad. I know it was all a setup, babe. Si mama ang gumawa ng lahat para iligtas ang kumpanya. Kaya pirmahan mo na ito, please. Ako na ang bahala sa lahat. Mahigpit na napakuyom ang mga daliri ni Soledad sa kanyang bag. Ang pag-amin na iyon ay ang pinakamahagang susi na matagal na niyang hinihintay. Sa gitna ng dilim ng simbahan, isang matalim na kislap ang dumaan sa kanyang mga mata. Ngunit nang iyangat niya ang kanyang mukha, isang matamis at inosenteng ngiti ang isinalubong niya kay Ignacio. Sige, pipirmahan ko ito. Malumanay na sagot ni Soledad. Pero bigyan mo ako ng ilang araw para basahin ang buong kontrata. Natatakot pa rin kasi ako. Tumango si Ignacio. Hinalika ng likod ng palad ni Soledad at mabilis na nagpaalam. Pagkalabas ng lalaki, agad na kumuha si Soledad ng isang malinis na panyo. Madiin niyang pinunasan ang balat na hinalika ni Ignacio. Kinukuskus yon hanggang sa mamula na parang nandidiri sa isang nakakahawang sakit. Paglabas niya ng simbahan, walang pag-aalinlangang itinapon niya ang panyo sa isang basurahan. Iniwan ang anumang bakas ng lason ng lalaki. Isang tanong ang nanatili sa isip niya habang naglalakad pabalik. Bakit ganoon na lamang kadesperado si Ignacio na makuha ang kanyang pirma para sa lumang pantalan? May nakatagong sugnay ba sa kontrata ng pagpapalit ng shares ng kanyang yumaong ama na hindi niya alam? Sa kabilang banda, sa loob ng marangyang mansyon, nakanghiting binasa ni Doña Remedios ang isang mensahe mula kay Teresa. Malinaw na nakasulat doon ang eksaktong address ng tagong kooperatiba ng Hablon. Walang pag-aaksaya ng oras. Kinuha ng matanda ang kanyang telepono at tinawagan ng hepe ng Customs Police na matagal na niyang hawak sa leeg. Nang malapit na si Soledad sa eskinita ng bodega, napahinto siya. Isang nakakabinging ugong na mga sirena ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang matalim na liwanag na asul at pula mula sa mga sasakyan ng pulis ay paulit-ulit na humahampas sa mga pader ng eskinita. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang mukha ni Nanay Rosa na bakas ang matinding takot habang pilit inilalabas ng mga pulis mula sa kanilang tahanan. Walang awang, winasak ng mga awtoridad ang tahimik na santuaryo ng Hablon. Ang mga kahoy na habihan ay pilit itinumba, at ang mga mamahaling sinulid ay walang pakundangang itinapon sa maputik na sahig. Isang opisyal ng customs ang naglapag ng isang pekeng dokumento sa mesa. Pilit idinidiin na ang mga tsela at materyales ng kooperatiba ay galing sa illegal na smuggling. Ikaw ang nagdala ng sumpa rito, galit na sigaw ng isang manghahabi kay Soledad. Ang mga luha ng kawalan ng pag-asa ay umaagos sa mukha nito. Tahimik ang buhay namin hanggang sa dumating ka. Magnanakaw! Ang mga babaeng minsan nang nagbigay sa kanya ng isda at niti, ngayon ay bumabato sa kanya ng mga salitang kasing tulis ng karayom. Tinanggap yun ni Soledad ng buong tapang. Wala siyang ibinigay na dahilan. Wala siyang sinabing pagtatanggol. Tahimik siyang lumuhod at sinimulang pulutin ang mga nagkalat na sinulid. Iniingat ang hindi madumihan ang mga ito ng kanyang sariling luha. May mga permit kami! Wala kayong karapatang gawin ito! Sigaw ni Pilar, pilit na humaharang sa mga pulis. Ngunit isang malakas na tulak mula sa isang opisyal ang nagpabagsak sa kanya. Tumama ang likod ni Pilar sa isang matigas na semento na wala ng hininga sa lakas ng pagbagsak. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Soledad ang isang pulis na nagtaas ng batuta, handang wasakin ang paboritong habihan ni Nanay Rosa. Walang pag-aalinlangang tumakbo si Soledad at iniharang ang kanyang buong katawan.
Ang matigas na batuta ay walang awang tumama sa kanyang balikat. Isang nakakapasong sakit ang gumuhit sa kanyang mga buto, ngunit nanatiling tuwid ang kanyang likod. Niyakap niya ang lumang kahoy, ibinabao ng sariling muka sa mga hibla nito upang harangin ang anumang susunod na pananakit. Sa halip na umiyak, naramdaman niya ang magaspang na kamay ni Nanay Rosa na mahigpit na yumakap sa kanyang bayang. Ang bagyo ay dumadaan lang, anak. Ang puno ay nananatili. Mahinang bulong ng matandang bulag, ang tinig ay hindi natitinag ng anumang takot. Ang sakripisyong iyon ay pansamantalang nagpatahimik sa mga nagngangalit na manghahabi. Habang kinakaladkad sila palabas ng mga awtoridad upang tuluyang ipasara ang lugar. Nahagip na mga mata ni Soledad ang isang figura sa kanto ng madilim na kalsada. Si Teresa. Mabilis na tumalikod ang kanyang pinsan. Ang mukha ay nakatago habang pilit inilalagay ang telepon sa bulsa. Nagmapadako ang paningin ni Soledad sa pwestong inalisan nito. May nakita siyang kumikinang na maliit na bagay sa putikan. Isang hugis bituin na butones ng damit pambata. Ang mismong butones na idinikit niya sa paboritong jacket ng may sakit na anak ni Teresa noong Pasko. Isang mapait na katotohanan ang muling sumampal sa kanya. Pinasok ng kanyang pinsan ang bodega upang itanim ang mga peking ebidensya. Nang tuluyan ng malagyan ng barikada at dilaw na tape ng kapulisan ang pinto ng kanilang kabuhayan, naiwan ang mga babae sa gitna ng malamig na kalsada, walang matatakbuhan. Sa kalagitnaan ng matinding pighati, umilaw ang telepono sa bulsa ni Soledad. Isang pamilyar na numero mula sa mansyon ng mga Ariola. Nang sagutin niya ito, ang mapang-uyam at banayad na boses ni Doña Remedios ang sumalubong sa kanyang tainga. Tingnan mo, Soledad. Sinusunog mo ang lahat ng dikitan mo. Lahat ng taong tumulong sa'yo ay napapahamak. Wika ng matanda. Bawat salita ay may dalang lason na pilit pumapatay sa natitirang pag-asa ng kanyang manugang. Sumuko ka na bago pa tuluyang mawalan ng hininga ang mga taong ipinagtatanggol mo. Ang malamig at mapang-insultong pagtawa ng senyora ay dumaloy sa kabilang linya, tila mga patalim na paulit-ulit na humihiwa sa madilim na gabi. Sa gitna ng madilim at masikip na inuupahang kwarto, tahimik na pinagmasdan ni Soledad ang umiilaw na screen ng kanyang laptop. Nakatitig siya sa kabuuang halaga ng pondong na ipon niya mula sa pagbebenta ng mga bag. Ang kaisa-isang perang gagamitin sana niya para kumuha ng magaling na abogado at bawiin ang kanyang buhay mula sa mapanghusgang lipunan. Walang pag-aalinlangan, ipinagpalit niya ang sariling kalayaan. Inilipat niya ang buong halaga sa bank account ng ospital kung saan nakaratay ang anak ni Teresa at idineklara itong isang donasyon mula sa hindi nagpakilalang tao. Sa kabilang panig ng syudad, sa loob ng malamig at nakakabinging pasilyo ng ospital, nakaluhod si Teresa sa tapat ng chapel. Namamaga ang kanyang mga mata sa walang patid na pag-iyak. Pinili niyang ibenta ang sarili pinsan sa mga demonyo para lang mabuhay ang kanyang anak. Ngunit lumilipas ang mga oras at wala pa ring ipinapadalang pera si Doña Remedios. Nilapitan siya ng isang doktor. May dalang opisyal na resibo at isang maaliwalas na ngiti. Mrs., naihanda na po namin ang operating room. Fully paid na po ang heart surgery ng anak niyo. May isang anonymous donor na nagbayad ng buong halaga kanina lang. Nanigas ang buong katawan ni Teresa. Kinuha niya ang papel na tila ba isa itong milagro mula sa langit. Mabilis niyang binuksan ang kanyang cellphone upang tingnan kung nagpadala ng mensahe ang matandang Ariola. Ngunit wala. Walang kahit anong pondo. Walang kahit anong tawag. Isang malamig na katotohanan ang sumampal sa kanya. Hinayaan lamang ng senyora na mag-agaw buhay ang kanyang musmos na anak upang masigurong mananatili siyang desperada at sunod-sunuran. Hindi kailanman naging tao ang tingin nito sa kanila, kundi mga aliping mabibili ng barya. Kasabay ng kanyang pagkabigla, umilaw muli ang screen ng kanyang telpon.
Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero ang nagpaluhod sa kanya pabalik sa malamig na sahig. Iniligtas ko ang anak mo hindi para bilhin ang katapatan mo. Ayaw ko lang na may isa pang inosenteng bata ang magbayad para sa kasalanan nating mga matatanda. Ang mga salitang iyon ay parang asidong tumunaw sa natitirang kapalaluan ni Teresa. Ang bigat ng utang na loob at matinding hiya ay dumagan sa kanyang dibdib. Pinipiga ang kanyang puso hanggang sa hindi siya makahinga. Napahagulgol siya ng malakas. Isinusubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Ang pinsang itinulak niya sa impyerno, ang siya pang nag-ahon sa kanyang nag-iisang anak, habang masayang nagdiriwang si Doña Remedios sa kanyang mansyon, tiwalang hawak pa rin sa leeg ang nasirang pamilya. Sa loob ng kanyang tahimik na silid, marahang inilabas ni Soledad ang maliit at niniting na damit na kulay dilaw mula sa kanyang bag. Maingat niyang hinaplos ang malambot na sinulid, idinidikit ito sa kanyang pisngi na parang balat ng isang sanggol. Nakapagligtas na si Mama ng isang baby salvasyon? Mahinang bulong niya. Ang mga luha ay nag-uunahang pumatak, ngunit sa pagkakataong ito, may halong purong pagmamahal at kapayapaan. Subalit sa pag-ubos ng kanyang pondo, isang malaking puwang ang naiwan. Ang bank account na dati ay pag-asa niya, na yon ay tuluyan ng naubos. Saan siya kukuha ng lakas at salapi upang harapin ang dambuhalang kapangyarihan ng pamilya Ariola sa susunod na laban? Ang malalim na gabi ay binalot ng walang humpay na pagbuhos ng ulan. Ang katahimikan ng inuupahang kwarto ni Soledad ay biglang binasag ng magkakasunod at nagmamadaling paghampas sa kanyang pintuan. Nang buksan niya ito, isang basang-basang figura ang bumulaga sa kanya. Nakatayo roon si Teresa, nanginginig ang buong katawan at nakayuko, bit-bit ang bigat ng pinakamalaking kasalanan. Bumagsak ang mga tuhod ni Teresa sa malamig na sahig ng inuupahang kwarto. Ang tubig mula sa kanyang basang buhok ay humalo sa walang katapusang pag-agos ng kanyang mga luha. Wala siyang pakialam sa lamig o sa dumi ng kanyang damit. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa paanan ni Soledad. Pilit kinakapa ang mga kamay ng pinsan upang humingi ng kapatawaran. Wala na akong mukhang ihaharap sa iyo, Ate Sol. Binenta kita sa mga demonyo, pero ikaw pa rin ang nag-ahon sa anak ko. Hagulgol ni Teresa. Ang boses ay nanginginig sa matinding bigat ng utang na loob. Patawarin mo ako. Handa akong makulong. Handa akong pagbayaran lahat. Mabuhay lang ang anak ko. Tinitigan lamang siya ni Soledad. Walang sumabog na galit. Walang matatalim na sumbat. Dahan-dahan siyang yumuko at hinawakan ang mga balikat ng pinsan upang patayuin ito. Hindi niya yanakap ng mahigpit si Teresa dahil ang sugat ng pagkakanulo ay hindi naghihilom sa isang iglap. Sa halip, kumuha siya ng isang malinis at tuyong tuwalya at ipinatong ito sa nanginginig na balikat ng pinsan. Ang pagpapatawad ay hindi nadadaan sa luha, Teresa. Pinili kong iligtas ang anak mo dahil walang kasalanan ng bata sa kasakiman ng pamilya Ariola. Mahinahong wika ni Soledad. Ang mga mata ay may halong lungkot at katatagan. Mabilis na pinunasan ni Teresa ang kanyang muka. Mula sa loob ng kanyang basang jacket, inilabas niya ang isang pamilya na laruan, isog maliit na teddy bear na madalas yakapin ng kanyang anak. Gamit ang nanginginig na mga daliri, pilit niyang pinunit ang tahi sa likuran ng laruan. Mula sa loob ng bulak nito, inilabas niya ang isang maliit na USB na nakabalot sa plastic. Ito ang original copy ng buong audit, ate. Nang inginig na paliwanag ni Teresa, inilalapag ang ebidensya sa palad ni Soledad. Bago ko ibigay kay Doña Remedios ang hard drive, gumawa ako ng isa pang backup. Alam kong balang araw ay ipapapatay niya ako kapag wala na akong silbi sa kanila. Mahigpit na ikinuyom ni Soledad ang kanyang kamay sa paligid ng USB. Hawak na niya ang sandatang tatapos sa kasamaan ng mga Ariola. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ng pinsan. Kailangan kong bumalik ka sa mansyon, Teresa.
Magpanggap kang hawak pa rin nila ang buhay mo bilang isang double agent. Gusto kong malaman ang bawat galaw ni Remedios. Seryosong utos ni Soledad. Tumango si Teresa nang walang pag-aalinlangan. Habang tumatalikod si Soledad upang kunin ang laptop, dahan-dahang inabot ni Teresa ang laylayan ng blusa ng kanyang pinsan. Pinisil niya ito ng mahina, isang munting kilos ng isang batang nagsisisi at kumakapit sa kaisa-isang taong hindi nang iwan sa kanya. Hindi lumingon si Soledad, ngunit hinayaan niya ang munting haplos na yon. Sa labas ng pinto, nakasandal sa manipis na pader si Pilar. Narinig niya ang bawat salita, ang bawat paghikbi, at ang napakalaking puso ni Soledad na handang magpatawad at magsakripisyo. Isang matinding kirot ang bumaon sa dibdib ni Pilar. Unti-unti niyang napagtanto na ang sarili niyang pagnanais na gumanti ay dahan-dahan na siyang ginagawang kasing dumi ng inang nagtakwil sa kanya. Habang tahimik na naglalakad palayo si Pilar upang harapin ang sarimeng konsensya, isang madilim na anino ang nakatayo sa pinakasulok ng makipot na eskinita. Nakamasid ang hindi kilalang figurang ito, nakatago sa ilalim ng isang itim na payong habang lihim na pinagmamasdan ang bintana ng kwarto ni Soledad. Sa loob ng silid, umilaw ang screen ng laptop. Ipinasok ni Soledad ang USB at binuksan ang nakatagong folder na naglalaman ng mga orihinal na transaksyon ng lihim na pondo. Habang binabasa niya ang mga pangalan ng mga taong binayaran ng kumpanya para manahimik, tumigil ang kanyang paghinga. Sa pinakaibabang bahagi ng listahan ng mga nakatanggap ng maruming pera mula sa pondo ng mga biktima ng bagyo, nakasulat ang isang pangalang hindi niya inaasahan na makikita ng ganoon kalino sa ebidensya. Ang asul na liwanag ng screen ay tumanglaw sa nag-uguluhang mukha ni Soledad habang walang tigil na kumukurap ang cursor sa ibabaw ng pangalang Pilar Santillan. Ipinatong ni Soledad ang laptop sa ibabaw ng maliit na mesa. Ang asul na liwanag mula sa screen ay nagsisilbing kaisa-isang tanglaw sa madilim na kwarto. Nang pumasok si Pilar, agad na dumapo ang kanyang paningin sa kumukurap na cursor na nakaturo sa sarili niyang pangalan sa listahan ng lihim na pondo. Tumigil ang paghinga ni Pilar. Ang kanyang katawan ay nanigas sa pag-aakalang makakatanggap siya ng sampal o matatalim na sumbat. Bakit nasa listahan ng mga nakinabang sa pondo ng mga biktima ng bagyo ang pangalan mo, Pilar? Kalmadong tanong ni Soledad. Hindi iniaalis ang tingin sa mga mata ng kaharap. Wala itong bahid ng galit, kundi isang malalim na pag-unawa na naghihintay ng katotohanan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Pilar. Ang kanyang pagiging matapang ay unti-unting gumuho, napalitan ng isang desperadong pagtatanggol sa sarili. Oo, tinanggap ko ang pera niya. Mariing pag-amin ni Pilar, ang tinig ay nababasag sa pinaghalong galit at bighati. Anak ako sa labas, Soledad. Itinapon ako ni Doña Remedios para protektahan ang malinis na pangalan ng mga Ariola. Noong una, kitang iligtas, hindi dahil naaawa ako sa'yo. I wanted to use you. Nais kitang gawing pambala sa kanyon, hayaan kang makulong habang pinapabagsak mo ang kumpanya. Para sa huli, ako ang papasok at babawi ng pamanang ipinagkait sa akin. Hinintay ni Pilar ang galit ni Soledad. Hinintay niyang palayasin siya nito, pandirihan at itulad sa mga demonyong sumira sa buhay nito. Ngunit nanatiling nakaupo si Soledad. Tahimik itong nagsali ng maligamgam na tubig sa isang baso at marahan itong inusob palapit kay Pilar. Ang galit ay lason na ikaw mismo ang umiinom, Pilar. Malumanan na wika ni Soledad. Ibinaba niya ang kanyang paningin sa baso. Kung gagamitin mo ang kapwa mo para makapaghigante, ano pang ipinagkaiba mo sa inang nagtakwil sa'yo? Ang mga salitang iyon ay tila isang matalim na sibat na tumusok sa dibdib ni Pilar. Nakita niya ang babaeng nawala ng anak, nawala ng dangal at ninakawan ng lahat. Ngunit pinili pa ring gamitin ang huling pera nito para iligtas ang anak ng taong nagkanulo rito.
Napagtanto ni Pilar kung gaano siya naging makasarili at kasing dumi ng mga taong kinasusuklaman niya. Bumagsak ang kanyang mga balikat at kasabay nito ay ang pag-agos ng masaganang luha mula sa kanyang mga mata. Napahagulgol si Pilar at gumuho ang kanyang tuhod sa sahig. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, kinuha ni Pilar ang sariling lumang bag. Gamit ang nanginginig na mga daliri, pinunit niya ang makapal na tela sa ilalim nito. Mula sa nakatagong siwang, inilabas niya ang isang naninilaw na pahina ng papel, ang orihinal at huling pahina ng lihim na ledger. Inilapag niya ito sa tabi ng laptop. Nakasulat doon ang mga detalye kung paano itinago ni Remedios ang pera gamit ang pangalan ni Pilar. "Gamitin mo ito," umiiyak na pakiusap ni Pilar. "Kahit makulong ako dahil sa pagtanggap ng perang yan noon, tatanggapin ko para matapos na ang kasamang ito." Walang sinabing salita ng pagpapatawad si Soledad. Sa halip, tumayo siya, lumapit kay Pilar, at mahigpit na hinawakan ang nanginginig na kamay nito. Ang kalyadong kamay ni Soledad ay nagbigay ng isang tahimik na pangako na sa laban ng ito, hindi na mag-iisa ang anak na minsan nang itinapon ng mundo. Malayo sa tahimik at nagkakaunawaang silid na iyon, isang mabilis at palihim na operasyon ang nagaganap sa pampang ng syudad. Sa gitna ng kadiliman at malakas na hangin, ilang mga lalaking nakaitim ang nagmamadaling naglalabas ng mga mabibigat na kahon mula sa isang abandonadong bodega ng Ariola Prime Ports. Walang nakakaalam kung anong mga sikreto ang laman ng mga kahon na iyon at kung bakit kailangan itong itago bago sumikat ang araw. Sa loob naman ng inuupahang kwarto ni na Soledad, biglang umilaw ang lumang telebisyon sa sulok, nagpapakita ng isang breaking news. Bumulaga ang mukha ni Doña Remedios, nakaupo sa loob ng isang press conference, nagpupunas ng mga peking luha sa harap ng napakaraming kamera. "Hindi ko na kaya ang pananakot nila," humihikbing pahayag ng ginang sa telebisyon. Ang dati kong manugang na si Soledad ay nakipagsabuatan sa isang babaeng, nagpapanggap na anak ko sa labas. "They are extorting millions from our family using fake documents. Ipinapasa Diyos ko na lamang ang kaligtasan ng pamilya namin laban sa mga mangingikil na ito." Nabitawan ni Pilar ang baso ng tubig. Ang basag na salamin sa sahig ay sumabay sa malamig na anunsyo ng tagapagbalita na may inilabas ng panibagong warrant of arrest laban sa kanilang dalawa dahil sa kasong extortion at blackmail. Sa kabila ng panibagong dagok, kalmadong pinagmasdan ni Soledad ang telebisyon. Ang malamig at mapang-uyam na boses ni Remedios ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa buong kwarto, tila isang demonyong nagaanyaya sa kanila na pumasok sa tuluyan nitong bitag. Sa loob ng isang maliit at madilim na sala, nadatna ni Aling Cora ang kanyang asawa na nakaupo sa harap ng isang kumukupas na mesa. Nakayuko ang matandang lalaki, ang mga balikat ay marahas na umaangat at bumabagsak habang tahimik na lumuluha sa harap ng isang pormal na sulat. Nang basahin iyon ni Cora, tila gumuho ang kanyang mundo. Nawala ang buong retirement fund ng kanyang asawa matapos ideklarang bangkarot ang kumpanyang pag-aari ng mga Ariola kung saan ito nagsilbi bilang super sa loob ng mahigit 20 taon. Pinagsama-sama ni Cora ang mga balita sa telebisyon, ang mga dokumentong kumakalat tungkol sa nawawalang pondo ng bagyo at ang sulat na hawak niya. Ang pondong ninakaw sa mga manggagawa at biktima ng kalamidad ay ang mismong perang bumubuhay sa marang, yang pamumuhay ni Doña Remedios. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Ang babaeng walang awa niyang kinutya, dinuraan at pinagbintangan sa internet, si Soledad, ay ang kaisa-isang taong nagtangkang iligtas ang kanilang kinabukasan. Nakaramdam si Cora ng matinding pagkasuka sa sarili dahil nagamit siya ng mga demonyo upang wasakin ang isang inosenteng ina. Sa gitna ng malalim at walang bituing gabi, sumunod sina Cora at ang kanyang asawa sa isang kahina-hinalang truck na lumabas mula sa likurang bahagi ng mansyon ng mga Ariola. Huminto ang sasakyan sa isang madilim at abandonadong bahagi ng Ariola Prime Ports.
Nakatago sa likod ng isang kinalawang na container van, pinagmasdan nila ang ilang mga lalaking nakaitim na nagmamadaling nagbababa ng mga selyadong kahon mula sa bodega. Sunod-sunod nilang itinapon ang mga dokumento o naglalaman ng mga orihinal na resibo ng kumpanya sa loob ng isang malaking drum na bakal, bago ito buhusan ng gasolina at silaban. Ang apoy ay mabilis na lumamon sa mga ebidensya ng katiwalian. Nanginginig ang mga kamay ni Cora habang hawak ang kanyang cellphone. Natatakot siyang kalabanin ang pinakamakapangyarihang pamilya sa Iloilo. May kapangyarihan ang mga itong ipapatay sila nang walang nakakaalam. Ngunit isang magaspang at mainit na paladang dumapo sa kanyang balikat. Paglingon niya, nakita niya ang kanyang asawa. Walang anumang salitang lumabas sa bibig ng matandang lalaki. Ngunit ang mariin nitong pagtango at ang kislap ng tapang sa mga luhaang mata nito ang nagbigay kay Cora ng lakas na matagal na niyang kailangan. Huminga ng malalim si Cora at pinindot ang pindutan para mag-live sa kanyang social media account. Mga kababayan, pabulong, ngunit nanginginig sa matinding pot na wika ni Cora. Itinututok ang camera ng kanyang telpon o sa mga lalaking nagsusunog ng ebidensya. Panuorin ninyo ang pamilyang sinamba natin. Niluluto nila ang kinabukasan ng ating mga asawa at anak habang nagpapakasarap sila sa kanilang mga palasyo. Patawarin mo ako, Soledad. Kayo ang inusig ko. Ngunit sila? Sila ang totoong mga magnanakaw at mamamatay tao. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang video ay kumalat na parang isang mapanirang bagyo. Ang libu-libong manonood na dating pumupuri kay Doña Remedios ay biglang nagising sa katotohanan. Ang mga komento ay napuno ng matinding galit, panawagan ng hustisya at mga sumpa laban sa pamilya Ariola. Ang put ng bayan na minsang sumuno kay Soledad ay tuluyan ng bumaliktad upang lamunin ang mga tunay na salarin. Sa loob ng marangyang kwarto ng mansyon, ang mahimbing na tulog ni Doña Remedios ay binasag ng walang patid na pag-ilaw at pag-vibrate ng kanyang cellphone sa ibabaw ng side table. Inis niyang sinagot ang tawag mula sa kanyang abogado. Senyora, kailangan niyo nang umalis diyan ngayon din. Buksan niyo ang internet. Kumakalat ang live video ng pagsusunog ng mga dokumento sa pantalan. Nagwawala ang mga tao at papunta na ang mga awtoridad. Nanginginig at tarantang sumbat ng abogado sa kabilang linya. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Bumangon siya. Ang puso ay kumakabog ng mabilis na tila sasabog ang kanyang dibdib. Nawala ang kanyang kalmadong anyo. Napalitan ng isang desperadong takot. Nasaan si Ignacio? Tawagan mo ang anak ko! Ipahanda ang chopper! Sigaw niya, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Hindi po namin siya makontak, senyora. Wala po siya sa kanyang penthouse at nakapatay ang kanyang telpono. Sagot ng abogado na tuluyang nagpaguho sa pag-asa ng matanda. Saan nagtatago ang duwag na asawa ni Soledad sa gitna ng matinding unos na ito? Iiwan ba siyang mag-isa ng sarili niyang kadugo upang harapin ang batas? Bago pa man makapag-isip ng susunod na plano si Remedios, isang malakas at awtoridad na paghampas sa mabigat na pinto ng mansyon ang nagpayanig sa buong kabahayan. Sumunod dito ang pamilyar at matapang na boses ng hepe ng kapulisan. Binabasa ng malakas ang isang opisyal na utos ng hukuman para sa pag-freeze ng lahat ng ari-arian ng mga Ariola at agarang paghahalog sa kabahayan. Bumukas ng marahas ang pinto ng kanyang kwarto. Ang matalim na liwanag mula sa mga flashlight ng mga pulis ay direktang tumutok sa kanyang namumutla at nangangatog na muka, tuluyang bumubulag sa reyna ng kasinungalingan. Ang masiglang paghampas ng mga tambol para sa pagdiriwam ng dinagyang ay nagdudulot ng banayad na pagyanig sa mga pader ng lumang teatro ng Iloilo, isang masayang ritmo na pilit bumabasag sa nakakasakal na katahimikan sa loob ng bulwagan. Sa halip na makulay na pista, isang madilim na emergency board meeting ng mga Ariola ang nagaganap sa ilalim ng mga naglalakihang aranya. Daan-daang mata ng mga namumuhunang nagagalit at natatakot ang nakatutok sa gitna ng entablado.
Tumayo si Doña Remedios sa likod ng mikropono, suot ang isang itim na bestida ng pagluluksa. Ginamit niya ang isang pinitpit na panyo upang punasan ang mga luhang, walang anumang bakas ng katotohanan. Nakikiusap po ako sa inyong lahat. Huwag niyong hayaang masira ang inyong tiwala sa kumpanya dahil lamang sa paninira ng isang babaeng naghihigante. Humihikping wika ng matanda, ang tinig ay umaalingaw-ngaw sa buong teatro bilang isang kaawa-awang biktima. Ibinigay ko ang buhay ko sa kumpanyang ito, at ngayon ay pilit kaming winawasak ng aking dating manugang at ng isang babaeng nagpapanggap na anak ko upang magnakaw ng kayamanan. Habang nagpapakita ng peking kalungkutan ng ginang, mabilis na lumapit si Ignacio sa upuan ni Soledad sa pinakalikurang bahagi ng bulwagan. Ang lalaking nagtago nung gabi ng pag-aresto sa kanyang ina ay biglang lumitaw, amoy mamahaling pabango, ngunit taglay ang bulok na kaduwagan. Lumuhod ito sa tabi ni Soledad at hinawakan ng kanyang mga kamay. "Babe, please, huwag mong sirain ang pamilya natin dahil lang sa galit mo." Pagmamakaawa ni Ignacio. Pinipilit itanim sa isip ni Soledad na siya ang may kasalanan ng lahat ng gulo. "Iurong mo na ang mga kaso. Kakausapin ko si Mama na bigyan ka ng malaking pera, tapos aalis na tayo rito. Ibabalik natin ang pamilya natin, I promise." Hindi inagaw ni Soledad ang kanyang kamay. Sa halip, kalmado siyang humarap sa kanyang asawa. Iniangat niya ang kanyang mga daliri at maingat na inayos ang nakatuping kuwelyo ng mamahaling suit ni Ignacio. Ang kilos na yon ay tila pag-aalaga ng isang nagmamahal na asawa. Ngunit ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo at walang anumang kislap ng pag-asa. Ang pamilya na tinutukoy mo ay matagal nang namatay kasama ng anak na tinanggihan mo. Malamig na bulong ni Soledad bago dahan-dahang tumayo at naglakad patungo sa gitna ng pasilyo, iniiwan ang lalaking nakaluhod sa kawalan. Pagtaas ng kamay ni Soledad, bumukas ang malaking pinto ng teatro at pumasok sina Teresa at Pilar. Bit-bit ang katotohanang matagal nang ibinaon ng mga aryola. Sabay nito, namatay ang ilaw sa buong bulwagan at ang higanting screen sa likod ni Doña Remedios ay umilaw. Hindi na ito naglalaman ng mga peking graph ng pinansyal na paglago. Mula sa screen, umalingaw-ngaw ang malinaw na boses ni Ignacio mula sa lumang simbahan. Umaaming ang kanyang ina ang nagbayad sa mga lalaki sa peking video. Sumunod na lumitaw ang mga pahina ng orihinal na ledger na nagpapatunay ng pagnanakaw sa pondo ng bagyo, kasama ang sinumpaang salaysay ni Teresa kung paano siya binangtaan ng matanda gamit ang buhay ng kanyang anak. At sa huli, ipinalabas ang live video ni Aling Cora kung saan malinaw na makikita ang mga tauhan ng kumpanya na nagsusunog ng ebidensya sa pantalan. Isang matinding pag-umol ng galit at pagkabigla ang sumabog mula sa hanay ng mga mamumuhunan at mga kinatawan ng bangko. Ang mga mukhang kanina ay naniniwala sa awa, na yon ay nakatitig ng may pandidiri kay Remedios. Ngunit sa halip na mahiya o lumuhod upang humingi ng kapatawaran, dahan-dahang ibinaba ni Remedios ang kanyang panyo. Ang mga peking luha ay agad na natuyo. Inangat niya ang kanyang baba, binalik ang kanyang tindig ng isang reyna, at humarap kay Soledad ng may matalim at mapanuyang ngiti. "At ano ngayon?" Mapang-insultong sigaw ng matanda, nilalabanan ng galit ng buong bulwagan. "Lahat ng ebidensyang iyan ay pwede kong ipabasura sa korte bilang gawa-gawa lamang ninyo mga desperada. Wala kang shares dito, Soledad. Isa ka lang hamak na asawa na walang kapangyarihan. Hanggat ako ang pinakamalaking shareholder, ako ang batas sa kumpanyang ito." Tiningnan lamang siya ni Soledad mula sa ibaba ng entablado, hindi natitinag sa galit at kayabangan ng ginang. Mula sa kanyang murang bag na gawa sa hablon, inilabas niya ang isang makapal na dokumentong nakapaloob sa isang pulang folder. Ang bawat pahina nito ay naglalaman ng kapalarang babago sa buong laro. Tumango si Soledad. Ang kanyang boses ay kalmado,
ngunit nagtataglay ng talim ng isang patalim na handang pumatay. Tama ka, senyora. Wala akong shares hanggang kahapon. Ang mabigat at walang patid na pagyanig ng mga tambol mula sa labas ng teatro ay patuloy na tumatagos sa mga pader, sumasabay sa mabilis at nag-aabang na pintig ng puso ng lahat ng nakasaksi sa pagbagsak ng imperyo. Bumukas ang pulang folder sa mga kamay ni Soledad. Ang tunog ng paglipat ng makapal na papel ay pumuto sa mapagmataas na hangin ni Doña Remedios. Inangat ni Soledad ang dokumento upang makita ng buong lupon ng mga mamumuhunan. Ang parang nagligtas sa kumpanyang ito, 6 na taon na ang nakakalipas, ay hindi isang simpleng donasyon gaya ng ipinalabas ninyo sa publiko, senyora. Matapang na pahayag ni Soledad. Ang boses ay kalmado, ngunit nag-uutos ng buong atensyon. Isa itong convertible loan agreement na inihanda ng aking yumaong ama bago siya mamatay. Isang kasunduan na nilagdaan ng mismong asawa mo, ang yumaong Don Ariola. Kumunot ang no ni Remedios. Ang kumpiyansa ay unti-unting napapalitan ng pag-aalinlangan. Ano ang ibig mong palabasin, Soledad? Huwag mong idamay ang patay sa mga kasinungalingan mo. Nakasad sa kontrata na kung gagamitin ang pondo sa labas ng operasyon ng kumpanya o kung mabibigo kayong magbayad ng interes sa itinakdang panahon, ang kabuuang halaga ay otomatikong mako-convert bilang shares. Pagpapatuloy ni Soledad, hindi natitinag. At dahil ginamit ninyo ang pera upang pundohan ang inyong mga peking contractors, bukod pa sa paglustay ninyo sa pondo ng mga biktima ng bagyo, tahasan ninyong nilabag ang kasunduan. Kahapon, opisyal nang inilipat ng korte ang voting rights ng malaking porsyentong iyon sa pangalan ko. Nagkagulo ang mga kinatawa ng bangko at mga shareholder. Pilit na inagaw ng abogado ni Remedios ang kopya ng dokumento mula sa isang kawani. At nang mabasa nito ang desisyon ng hukuman, namutla ito at marahang tumanggo sa kanyang kliyente. Walang laban ang senyora. Bilang mayoryang mayari ng voting rights, ipinapatupad ko ang aking kapangyarihan upang buwagin ang kasalukuyang Board of Directors, matapang na pagdedeklara ni Soledad. Ilalagay ang Ariola Group of Companies sa ilalim ng isang Independent Audit Committee. Lahat ng natitirang ari-arian at mga pantalan ay gagamitin upang bayaran ang mga ninakaw ninyong sahod ng mga manggagawa at ibalik ang pera ng mga biktima ng kalamidad. Isang marahas na pagbagsak ng mga tuhod ang umagaw sa atensyon ng lahat. Gumuho si Ignacio sa harapan ni Soledad. Nanginginig nitong hinawakan ng laylayan ng palda ng kanyang asawa. Nawala ang lahat ng kayabangan, napalitan ng isang desperadong duwag na natatakot mawala ng yaman. Babe, parang awa mo na. Huwag mong gawin ito. Paghagulgol ni Ignacio, ang mga luha ay sumisira sa kanyang perpektong anyo. Asawa mo ako. Pamilya mo kami. Please, Soledad, mag-usap tayo. Ibibigay ko sa'yo lahat ng gusto mo. Huwag mo lang kaming tanggalan ng lahat. Tiningnan ni Soledad ang lalaking minsan niyang minahal ng higit sa kanyang sarili. Dahan-dahan siyang yumuko, inabot ang mga nanginginig na kamay ni Ignacio, at isa-isa niyang pinitas ang mga daliri nitong nakakapit sa kanyang damit. Ginamit ninyo ang dugo ng anak ko para payamanin ang inyong sarili. Malamig at pinal na wika ni Soledad, itinataboy ang mga kamay ng asawa na parang mga dumi. Tapos na ang pambabayad ko ng utang na loob. Wala na kayong makukuha sa akin. Sumabog sa matinding galit si Doña Remedios. Ang imahe ng isang kagalang-galang at mahinahong reyna ay tuluyang nawasak. Sumigaw ang matanda, iniamba ang kanyang kamay upang sampalin ng buong lakas ang mukha ng kanyang manugang. Ngunit bago pa man lumapat ang kanyang palad, mabilis siyang hinawakan sa magkabilang braso ng 2 gwardya. Nagpumiglas ang ginang, ang kanyang mamahaling kwintas na perlas ay napatid at nagkalat ang mga butil nito sa malamig na sahig kasing gulo at kasing alat ng kanyang kinabukasan. Pumasok sa bulwagan ng isang grupo ng mga pulis pinangungunahan ng hepe na may hawak na mga dokumento. Remedios Ariola at Ignacio Ariola,
Inaaresto namin kayo sa kasong malawakang pandaraya, falsification of public documents, at pandarambong na mga pondong pangkalamidad. Kayo ay mananatili sa aming kustodye ng walang piyansa. Matapang na pagbasa ng opisyal sa warrant of arrest. Habang kinakaladkad ang nagwawalang si Remedios at ang umiiyak na si Ignacio palabas ng teatro, nanatiling nakatayo si Soledad sa gitna ng entablado. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang maliit na trilyong ginamit niya noon upang i-record ang lahat ng panlalait sa kanya noong gabi ng anibersaryo. Maingat niya itong itinusok sa kwelyo ng kanyang simpleng damit, hindi bilang isang palamuti, kundi bilang isang medalya yang nagpapatunay ng kanyang tagumpay mula sa impyernong kanyang pinagdaanan. Nag-umpisang magsita, yuwan ang mga manggagawang nakapasok sa bulwagan, nagbibigay ng isang tahimik, ngunit malalim na paggalang sa babaeng nagbalik ng kanilang danggal. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, isang munting alalahanin ang dumaan sa isip ni Soledad. Ano na ang mangyayari sa mga wasak na habihan ng kooperatiba? Paano niya muling ibabangon ang mga babaeng nakasama niya sa putikan? Tumalikod si Soledad at naglakad palabas ng madilim na teatro. Nang buksan niya ang malalaking pinto, ang nakakapasong sikat ng araw sa kalagitnaan ng pagdiriwang ng dinagyang ay sumalubong sa kanyang mukha. Hinarap niya ang liwanag nang nakadilat ang mga mata. Tinatanggap ang bagong umaga na matagal nang ipinagkait sa kanya. Ang mainit na sinag ng araw ay tumagos sa mga salamin ng lumang gusali. Dahan-dahang binabalot ng liwanag ang bawat sulok ng kanyang bagong mundo. Ang malamig na hangin sa loob ng pasilidad ng kulungan ay nagdadala ng amoy ng kalawang at matinding pagsisisi. Nakatayo si Soledad sa harap ng selda. Kalmadong pinagmamasdan ang lalaking minsan niyang tinawag na asawa. Ang dating makisig at mapagmataas na si Ignacio ngayon ay mukhang gusgusin. Ang mamahaling damit ay napalitan ng kulay kahel na uniporme at ang mga mata ay pugto sa walang katapusang pag-iyak. Ang kanyang mga nanginginig na kamay ay mahigpit na nakakapit sa malamig na bakal ng kulungan. Pilit na iniaabot ang mga daliri palabas upang maabot ang braso ni Soledad. "Babe, patawarin mo ako." Paghagulgol ni Ignacio, ang boses ay basag at puno ng pagmamakaawa. "Pinagsisihan ko na ang lahat. Nabulag lang ako kay mama at sa takot na mawala ng pera. Pero ikaw talaga ang mahal ko. Magbaarago na ako, pangako. Hintayin mo ako hanggang sa makalabas ako rito. Aayusin natin ang pamilya natin. Gagawa tayo ng panibagong simula." Isang kalmadong hakbang ang ginawa ni Soledad paatras. Tinitiyak na hindi madidikit ang kanyang balat sa mga daliri ng lalaki. Tinitigan niya si Ignacio, hindi na bilang isang asawang minamahal at nasaktan, kundi bilang isang taong ganap na naging estranger sa kanyang puso. Walang bakas ng puot sa kanyang mukha. Tanging isang napakalalim na kapayapaan na matagal niyang ipinaglaban at pinagbayaran ng sariling dugo. "Pinapatawad na kita, Ignacio," mahinahong sagot ni Soledad. Ang mga salita ay malinaw at walang pag-aalinlangan. Nakita niya ang panandaliang pag-ilaw ng pag-asa sa mga luhaang mata ng lalaki. Ngunit mabilis niya itong pinatay. "Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang ibabalik ko ang buhay ko sa'yo. Pinapatawad kita para mapalaya ko ang sarili ko mula sa lason ninyo. Ang asawang kilala mo ay namatay na nung gabing itulak mo ako sa entablado. Hanggang dito na lang tayo." Tinalikuran niya ang umiiyak na si Ignacio. Iniiwan itong nakaluhod at sumisigaw ng kanyang pangalan sa kawalan. Sa kanyang paglalakad sa makipot na pasilyo palabas, nakasalubong niya ang 2 pulis na inaalalayan si Doña Remedios pabalik sa selda matapos ang isang interogasyon. Ang matanda ay wala ng bakas ng kayamanan at kapangyarihan, ngunit ang mga mata nito ay nanlilisik pa rin sa matinding puot nang makita siya. Sa loob ng maraming taon, tuwing magkakaharap sila, nakagawian na ni Soledad na yumuko, kunin ang kamay ng matanda at idampi ito sa kanyang bilang tanda ng malalim na paggalang.
Hinihintay ni Remedios ang pagyukong iyon kahit sa huling sandali. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ibinaba ni Soledad ang kanyang paningin. Nanatiling tuwid ang kanyang likod at buo ang kanyang danggal. Tiningnan niya ng diretsyo ang mga mata ng ginang. Nagbigay ng isang formal at banayad na pagtango ng ulo na iginagawad lamang sa mga estranghero bago nagpatuloy sa paglalakad. Ang simpleng pagtanggi sa nakagawiang pagmamano ay ang tuluyang pagputol sa kadena ng pang-aabuso ng pamilya Ariola. Nang makabalik si Soledad sa pansamantalang bahay na gawa sa kahoy kung saan inilipat ang kooperatiba ng Hablon, isang mainit na salubong ang nag-aabang sa kanya. Ang mahabang mesa ay puno ng mga simpleng pagkain na pinag-ambagan ng lahat. Nakangiti si Nanay Rosa, at ang iba pang mga manghahabi ay may luha ng kagalakan sa kanilang mga mata. Wala na silang utang, wala na silang dapat katakutan, at hawak na nila ang pondo para magtayo ng mas malaking gawaan. Sila ay ganap ng malaya. Bago siya maupo upang sumalo sa hapunan, pumasok si Soledad sa kanyang maliit na kwarto. Mula sa kanyang lumang bag, inilabas niya ang niniting na damit ng sanggol na kulay dilaw. Maingat niya itong tiniklop, bawat kanto ay pinalansa ng kanyang mga palad ng may labis na pagmamahal. Inilagay niya ito sa loob ng isang maliit na kahon na yari sa kahoy kasama ng ngayuping litrato ng ultrasound ng kanyang anak. Ang banayad na pagpihit ng susi sa kandado ng kahon ay nagbigay ng isang tahimik at pinal na tunog ng pagtatapos. Ibinabaon na niya ang sakit ng kahapon upang bigyan ng puwang ang mga umagang darating para sa mga taong higit na nangangailangan sa kanya. Sa kabilang dako ng syudad, ang mga naglalakihang letrang tanso na bumubuo sa pangalang Ariola Mansion ay dahan-dahang kinakalas ng mga manggagawa mula sa mataas na pader ng dambuhalang palasyo. Isang bagong karatula ang nakabalot pa sa makapal na tela, naghihintay laibunyag sa mundo kinabukasan. Ano kaya ang magiging bagong pangalan ng palasyong dating itinayo mula sa kasakiman at luha ng mga inosente? 2 taon ang mabilis na lumipas. Ang malawak na hardin na minsan ay naging saksi sa mga lihim at kasinungalingan ng nakaraan ay napuno na ngayon ng mga makukulay na bulaklak. Ang mga maiingay na yabag na mga maliliit na paa at ang walang patid na pagtawa ng mga batang naghahabulan sa damuhan ay malayang umalingangaw sa buong paligid. Ang dalisay na halahak ng mga inosenteng musmos ay sumama sa banay, na simoy ng hangin, inaawit ang isang bagong kabanata ng pag-asa. Ang dating malamig at mapagmataas na pader ng mansyon ng mga Ariola ay nadliliwanag na yon sa ilalim ng mainit na sikat ng araw. Ang malaking karatula sa tarangkahan ay pinalitan ng isang magandang uket sa kahoy na nadadala ng pangalang Casa Salvacion, isang sentro ng suportang legal at pangkabuhayan para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Sa lugar na ito kung saan dating naghari ang kasakiman, namumulaklak ngayon ang pag-asa at bagong buhay. Sa loob ng malawak na silid-aralan na dating bulwagan ng mga bisita, nakatayo si Pilar sa harap ng isang puting pisara. Masigla niyang itinuturo ang tamang pag-iipon at pamamahala ng pananalapi sa mga inang nakikinig ng mabuti. Ginamit niya ang kanyang angking talino sa mga numero hindi na upang manlamang o maghigante, kundi upang bigyan ng kapangyarihan ang mga babaeng hindi marunong humawak ng sariling pera. Sa isang sulok, tahimik at masinop na inaayos ni Teresa ang mga opisyal na dokumento ng kooperatiba bilang head clerk. Ang kanyang anak na babae na tuluyan ng gumaling mula sa operasyon sa puso ay masayang naglalaro kasama ang iba pang mga bata sa hardin. Sa labas ng pasilidad, hawak ni Aling Cora ang kanyang telpon habang malapad na nakangiti sa harap ng kamera. Hindi na siya naghahasik ng mga tsismis at paninira. Sa halip, ipinagmamalaki niya ang mga bagong disenyo ng mga bag na gawa sa hablon at pinya. Inaanyayahan ang kanyang libu-libong followers na suportahan ang kabuhayan ng mga kababaihan. Natagpuan ng bawat isa sa kanila ang kani-kanilang halaga
at higit sa lahat, ang kapayapaan na matagal nilang hinanap. Sa loob ng isang maaliwalas na opisina, tahimik na nakaupo si Soledad sa tapat ng malaking bintana. May hawak siyang isang nakabukas na liham mula sa pambansang kulungan, isinulat mismo ni Ignacio. Sa bawat linya ng sulat, patuloy ang pagmamakaawa ng lalaki. Humihingi ng ikalawang pagkakataon at nangangakong maghihintay ito hanggang sa araw ng kanyang paglaya. Binasa ito ni Soledad, ngunit ang kanyang dibdib ay hindi na kumakabog sa sakit o sa pangungulila. Wala siyang naramdamang galit ni anumang bahid ng pagmamahal. Ang kanyang puso ay ganap ng malaya mula sa anino ng nakaraan. Kalmado siyang tumayo at mahinang ipinasok ang sulat sa loob ng paper shredder. Ang tuloy-tuloy at walang awang pagngat-ngat ng makina sa makapal na papel ay ang pinal na pagtuldok sa kabanata ng kanyang pighati. Pinatawad na niya ang mga taong nanakit sa kanya, hindi dahil nararapat silang patawarin, kundi dahil nararapat siyang makaranas ng tunay na kapayapaan. Lumabas si Soledad patungo sa luntiang hardin kung saan nagtipon ang mga miyembro ng Casa Salvacion para sa kanilang ikalawang anibersaryo. Umakyat siya sa isang maliit na entablado. Pinagmasdan niya ang mga kababayhang, minsan ay nadurog, nabugbog at nawala ng boses. Ngunit na yon ay nakatayo ng taas at may mga ngiti sa labi. Ibinaba ni Soledad ang kanyang kamay at dahan-dahang hinaplos ang kanyang tiyan. Ang lugar na minsan ay naging pugad ng pinakamatinding pighati ay ngayon ay balon ng pinakamalalim na lakas. Marami sa atin ang pilit na binasag ng mundong ito. Panimula ni Soledad, ang kanyang malambing na tinig ay yumakap sa buong paligid. Itinuro sa atin na ang halaga ng isang babae ay nakasalalay sa pagtitiis at sa pagiging martir para sa pamilya. Ngunit hindi natin kailangang mawasak para patunayan kung gaano tayo katatag. Hindi natin kailangang hayaang tapakan ng ating pagkatao para lang masabing marunong tayo magmahal. Tumingin siya kay Teresa, kay Pilar, kay Nanay Rosa, at sa lahat ng mga inang naroon. Ang tunay na lakas ay wala sa pagganti sa mga taong nanakit sa atin. Ang tunay na lakas ay nasa pagpili nating bumuo ng bago gamit ang mga basag na piraso ng kahapon. Tayo ay mga tagahabi ng sarili nating tadhana. Ang sakit na ibinigay nila sa atin ay ginamit natin upang gumawa ng isang tahanang walang sinuman ang maaaring manakit muli. Matapos ang kanyang talumpati, isang masiglang palakpakan ng pumuno sa hangin. Habang naglalakad siya pababa ng entablado, isang maliit na batang babae ang mabilis na tumakbo palapit sa kanya. Ang bata ay may suot na isang maliit at niniting na damit na kulay dilaw, mismong damit na tinapos at iniregalo ni Soledad. Mahigpit na hinawakan ng bata ang mga daliri ni Soledad at masayang tumingala sa kanya. Numiti si Soledad at hinigpitan ang hawak sa maliit na kamay. Nawalan man siya ng isang anak, binigyan naman siya ng tadhana ng daan-daang buhay na aalagaan at poprotektahan. Nabawi na niya ang kanyang tanggal, naparusahan na ang mga nagkasala at higit sa lahat, ang munting binhi ng pag-asa na muntik ng mamatay ay naging isang malabay na punong nagbibigay ng silong sa mga nangangailangan. Ang pag-ibig sa pinakadalisay nitong anyo ay muling naghari sa tahanan ng Salvacion.